Hindi pa man ako nakakahakbang sa hagdanan, ay natigil na ako nang marinig ang sinabi niya. Oo nga, akala mo kung sinong mabait. Natigil siya. Hindi ko naman sasabihin sa'yo to kung hindi totoo. Aba, ayoko talaga sa mga babae niya. Nung isang taon na nagdala siya rito ng babae, talagang ang sama ng ugali. Mabait ang mukha pero hindi naman ganon. Mabait lang siya kay Queen. Pero iha, oo na, sige, bye. Kumirot ang puso ko dahil sa sinabi niya. Hindi pa man niya ako kilala ay hinusgahan na niya ako. Hindi ko naman din ginustong mapunta sa ganitong sitwasyon. Wala lang talaga akong makitang ibang choice. Ganon naman talaga, 'di ba? Huhusgahan ka na nila base sa mga nakikita nila, ni hindi man lang naisip na alamin ang totoo. Mas pinaniniwalaan nila kung ano ang sa tingin nilang totoo. Sarado na ang isip nila sa ibang anggulo ng kwento. Matamlay akong pumasok sa kwartong tinutuluyan ko. Nakapatay ang mga ilaw at tanging lampshade na lang ang nakabukas. Kaya agad akong pumunta sa kama para humiga. Nakatihaya lang ako sa kama at nakatingin sa kisame ng kwarto. Naglalaro sa isipan ko ang mga sinabi ni Manang Mira. Ipinikit ko ang mata ko hanggang sa lamunin ako ng antok. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa sunod-sunod na pagkatok sa pintuan ng kwarto ko. Inaantok pa akong bumangon tsaka nag-unat bago umalis sa kama papunta sa pintuan. Pagkabukas ko ng pinto ay ang galit na mukha ni Manang Mira ang bumungad sa akin. Kung sa anime lang to, kanina pa may lumalabas na usok sa tenga at ilong niya. Aba! Anong oras na iha? Hindi ka pa ba gigising? Inilagay niya ang kanang kamay niya sa bandang kanan ng bewang niya at nanggagalaiting tumingin sa akin. Kanina ka pa ipinatawag rito. Ilang kasambahay na ang pinapunta ko. Aba! Kung hindi pa ako pumunta, baka gabi ka na magising. Diyos ko! Pasensya na ho, Manang. Hindi ko pa man na ipagtanggol ang sarili ko ay inunahan na niya ako. Huwag mo kong tawaging Manang. Hindi ikaw ang nagpapasweldo sa akin. Bumaba ka na. Kaagad din siyang umalis kaya napabuntong hininga ko. Binilisan ko ang pagkilos ko. Sanay naman ako na hindi masyadong nagtatagal sa pagligo. Ngunit sinisigurado ko na nakaligo ako ng maayos. Pagkatapos kong maligo ay nagsuot na ako ng isang floral blouse, itim na high-waist jeans at puting sapatos. Itinali ko rin ang buhok ko. Pagkatapos nun ay lumabas na ako ng kwarto at pumunta sa dining room. Naabutan ko si Queen na nakaupo sa kabisera ng upuan. May pagkain sa harapan niya at isang tasang kape. May hawak din siyang dyaryo. Halos nandoon na ang buong atensyon niya sa dyaryo at hindi man lang nagalaw ang pagkain. Last time I checked, I was the one who slept late last night. Did your old man called you? Natulos ako sa kinatatayuan at napatingin sa paligid. Wala man silang sinasabi, alam ko at ramdam kong nagtataka sila sa mga sinabi ni Queen. Hindi ko alam kung bakit ang tapang-tapang ko kung kami lang dalawa. Pero ngayong marami ang nakakarinig ay nahihiya at nasasaktan ako. Dahil siguro totoo naman that I'm with those lonely old men and I can't do anything about it. Give her a plate, Mira. Utos niya kay Mira habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa binabasa niya. Lumapit na ako sa mesa at umupo sa upuan. Isang upuan ang layo ko mula kay Queen. Salamat. Ngumiti ako sa isang kasambahay nang ilagay niya ang puting plato sa harapan ko. Hindi ko masyadong kilala pero hindi naman ako pinapansin ito. Niyang tapunan ng tingin na hindi niya ginawa. We'll be going to a boutique today. After that, we'll meet some people in a nearby restaurant. Natigil ako sa pagkain at napatingin sa kanya, na ngayon naman ay mariing nakatingin sa akin at para akong tinatarakan ng matilos na bagay dahil sa mga matalim niyang mata. Napakunot ang noo ko at napalunok. Umalis ang mga kasambahay sa dining area. Maging si Manang Mira na ayaw yatang umalis ay lumabas din. Shrugging off like stairs, I speak. Ha? I thought we'll just... Like what everyone is doing to me here? He cut me off. What do you expect us to do here in 3 days? Attend those masquerade balls and met old men? No thanks, lady. What do you mean? Kumuyom ang kamay ko dahil sa sinabi niya. Anong akala niya sa akin? Nakikipagkita sa mga matandang yun? Being with them ends after the event, and that's it. Niyang tumawag uli sa kanila ay hindi ko na magawa. Ang makipagkita pa kaya? Hibang na talaga siya. You know what I mean, Miss Delgado. You're still seeing them, right? You even have this cheesy late night talks. Umigting ang panga niya, tiniiwas ang tingin. Napatingin ako sa kanya nang bigla na lang niyang padabog na itinapon ng dyaryo na hawak niya sa kabilang upuan at tumayo.
I'll wait outside. 5 minutes, lady. Tuluyan na akong nawala ng gana, kaya umalis na lang ako sa hapagkainan at pumunta sa kwarto ko. Kinuha ko lang ang handbag ko kung saan nakalagay ang wallet, cellphone at ibang importante kong mga gamit. Hindi na ako nagpalit ng damit dahil sa butik lang naman kami. Tsaka wala namang nakakakilala sa akin rito. Nagsuot na lang ako ng trench coat at umalis. Tahimik lang ako nang pumasok sa loob ng kotse niya maging sa pag-seatbelt ko. Nang lumingon ako sa bintana ay mas namangha ako. Mas nakita ko na ngayon ang malinaw ang buong lugar. May hilera ng mga bulaklak na nakatrim ng maayos sa harapan ng mansyon. Sa likuran naman ay parang may maze ng mga bulaklak na sa tingin ko ay mga roses. Different kind of roses, I guess. Kagaya nung nasa harapan ng mga bulaklak ay nakatrim din ng mga bulaklak sa likuran. May fountain pa nga sa gitna ng mga bulaklak. Para tuloy akong talagang nasa palasyo. Ang ganda talaga rito. Mahabang katahimikan ang namutawi sa aming dalawa hanggang suminto ang sasakyan niya sa isang butik. Nauna siyang lumabas kaya naman sumunod din ako sa kanya. Mula sa salamin sa bintana ng butik ay kitang-kita ang mga magandang damit na nakasuot sa mga manikin. Iba't iba ang mga designs at style ng mga gowns at ganoon din ang mga dresses na nadaanan ng mga mata ko. Tumunog ang bell na nasa pintuan nang pumasok kaming dalawa. Nakakamangha ang dami ng mga gowns sa loob na talaga namang ang gaganda. Natigil ako nang sumulpot mula sa isang pintuan ng isang babae. Kahit ang simple lang ng damit niya ay ang ganda niya pa rin. Napatingin tuloy ako sa suot kong damit. Kumpara sa suot niyang signature dress ay walang-wala tong suot ko ngayon. Nagmukha akong basahan. Self-pity. Gumuhit ang ngiti sa labi niya, ganun din sa mata niya nang makita ang kasama ko. Kaagad siyang lumapit at niyakap si Queen. Take note, sobrang higpit na yakap na para bang ilang taon silang hindi nagkita. Oh, sweet. Oh, what brought you here, mister? I never thought that you'll go here out of boredom, ha? And oh, nanlaki ang mata ko nang dumako ang tingin niya sa akin. Nanliit ang mata niya. Who is she? Is she your girlfriend? No, she's not. She's just, some random girl. That stung, big time. Nawala ang ngiti niya at para bang nahiya. Seconds after, she smiled and seems like nothing happened. So why are you here? Do you want our newest set of clothes? It's limited and it only has 1 each designs. Wanna try it? Tumingin siya sa akin at lumapit. How about you? Do you wanna try some of our new designs? I bet it will suit you. I don't know. I was just here because... Oh, don't be shy. Choose anything you want. I'm sure Queen wouldn't mind, right? Tumingin siya kay Queen na nasa cellphone ng atensyon niya. Yeah, right. Saad niya nang hindi man lang siya pinansin ni Queen. Umirap siya tsaka hinila ako sa mga damit. No need really. I'm just accompanying him here. What's your name? I was stunned of her question. Ever since I came here, no one asked what's my name. Natigil siya sa pagpili ng mga damit at itinuon na ang atensyon sa akin. My name is Julia Delgado. Tumango-tango naman siya sa akin. Your surname sounds familiar though. Are you somewhat related to a businessman? Oh, ang bilis ng tibok ng puso ko. Is this the end? Ang tagal kong itinago ang katotohanan na yun. Tapos biglang nalaman lang niya agad. Bakit si Queen wala namang nabanggit na ganun? Hindi naman siya nagtanong kahit na sobrang kilala na siya sa business world. And I guess, he even met a lot of businessmen. Known or not, would cling to his name. I don't think so. I just have to play safe here. Isang pagkakamali lang ay mawawala ng saysayang lahat ng to. No one needs to know the truth about me. Hindi rin naman ako magtatagal sa ganitong mundo. Okay. Pinagpatuloy niya ang paghahanap ng damit hanggang sa may nakita siyang black na silky dress. Ipinakita niya yun sa akin. Tada! It's beautiful, right? Halos wala na yung matakpan kung sakaling suotin ko man. Ang nipis ng strap ng damit. Tubang style sa upper part ng damit. Naka-crisscross ang bandang tiyan na talaga namang kitang-kita ang tiyan ng kung sino mang magsusuot nun. Tapos may slit pa talaga sa gilid. Hindi ko alam kung damit pa ba to. No way! Yes! Diyos me, makikita na yata yung kaluluwa ko sa damit. Damit pa ba talaga to? No! Umiling-iling ako sa kanya. Yes! Itinaas baba niya ang kilay niya. No way, I'm not gonna wear that. Ni hindi ko masabi na damit pa ba yun. Sumama ang timpla ng mukha ko nang makita yun.
Napangiwi ako sa damit na dala niya. There's no way I'll wear that. Nakasimangot ako habang tinitingnan ng sarili ko sa refleksyon ng salamin na nasa loob ng dressing room. Sabi ko hindi ako magsusuot ng ganito eh. But look, I'm already wearing the dress. Kulay champagne ng dress kaya mas lalong nakakaagaw ng pansin. Napaka-persistent talaga ni Alyana. Hindi mo talaga siya magagawang tanggihan. Oh my! Umawang ang labi niya at agad ding pumalakpak. Tuwang-tuwa siya nang makita akong makalabas ng dressing room. She walked towards me and made me turn around. Manghang-mangha siya habang nakatingin sa kabuuan ko. Samantalang ako ay hindi man lang makuhang ngumiti. Nakakailang. Mas nailang pa ako nang makuha na ng mga ginagawa niya ang atensyon ni Queen mula sa pagkakatutok nito sa hawak na cellphone. Isn't she gorgeous? She's very stunning. Sobrang lawak ng pagkakangiti ni Alyana. At pinaikot niya pa talaga ako ulit dahil sa sobrang tuwa niya. Kumunot ang noo ni Queen matapos sipati ng suot ko. You called that a dress, Yana? It doesn't even cover a bit of her skin. Galit na galit siya kaya mas lalo akong kinabahan. What would you expect her to wear, ha? A duster? Natatawang sagot naman ni Yana kay Queen. Hindi niya alintana na galit na ang reaksyon nito. Tumaas ang kilay ko nang pasadahan niya ulit ng tingin ng suot ko at supladong umiwas ng tingin. Look at that curves! Gosh! Para na siyang nag-hysterical at maiiyak kaya natawa na ako. You're so beautiful, Julia! I smiled timidly and said thank you. Nagpaalam na sa akin si Alyana para sagutin ang isang tawag sa kanya. Tumangulang ako. Nang ilibot ko ang tingin sa buong butik, ay nadapo ang paningin ko sa couch kung saan nakaupo si Queen kanina. Wala na siya ron. Hinanap ko siya at natagpuan ko siyang nakatingin sa mga dresses na nakahanger. He's seriously looking at the dresses and drawn with his own thoughts. Napalunok ako nang makitang halos mapunit na ang suot niyang polo nang abutin niya ang damit na nakasabit sa gilid. Ang veiny talaga ng mga braso niya na nakadagdag sa charm niya. Here! Naputol ang pag-iisip ko nang may inabot siya sa aking isang kulay peach na dress. Tumingin ako sa dress pagkatapos ay sa kanya. Saan tayo pupunta? Sa simbahan? Kumunot ang noo niya tiningnan ng dress pagkatapos ay tumingin din siya sa akin. Tumaas ang isang kilay niya. Oo, ayokong magsuot ng mga masyadong revealing na damit na kinulang sa tela. Pero hindi naman ako magsusuot ng damit na halos hindi na ako makahinga, no? Ikaw ba naman ay bigyan ng damit na long sleeves pagkatapos ay turtleneck? Sabihin niya na lang na ayaw niya akong huminga. Kunwari pa siya. Yun lang din naman ang gusto niyang mangyari. Gusto ko na talaga siyang irapan. What do you want to wear then? Hindi ako sumagot kaya naman napabuntong hininga siya at tumingala para pumikit. Nararamdaman kong naiinis na talaga siya. You know what? Fine. Wear anything you want. You can even wear a rug for all I care. Bigla ang sigaw niya sa akin na nagpaawang ng labi ko. Napakurap-kurap ako nang bigla na lang siyang umalis sa harapan ko. Pagkatapos niyang magalit sa akin nang hindi ko alam kung bakit ay nag-walkout siya. Abnormal talaga. Hindi ko alam kung bakit pa ako sumama sa lalaking to. Mayaman nga wala naman sa tamang pag-iisip. Pumili na lang ako ng damit na medyo okay naman. Hindi masyadong revealing at saka yung makakahinga pa ako. Nalungkot si Alyana nung nalaman niya na hindi ko susuotin ang napili niyang damit kanina. Pero final decision na talaga. Ayoko nun at saka ayoko din nung pinili ni Queen. Nang nagdesisyon na kaming umalis, ako na lang ang nagpaalam sa aming dalawa ni Queen kasi galit mood pa rin siya. Akala ko kung saan pupunta kanina, sa opisina lang pala ni Alyana. Tahimik lang kami pareho sa loob ng sasakyan papunta sa kung saang restaurant ba yon. Hindi ako pamilyar sa mga dinaanan namin kasi hindi naman talaga ako nakapunta sa ganitong lugar noon. Get out! Mula sa bintana ay dumako ang tingin ko sa kanya. Kinakalas na niya ang suot niyang seatbelt. Pagkatapos nun ay lumabas din siya agad. Kinalas ko din yung seatbelt ko. Pagkatapos ay binuksan ang pintuan ng kotse. Lumabas ako at sumunod din kaagad sa kanya. Ang bilis-bilis niyang maglakad. Ang isang hakbang niya ay halos 3 hakbang ko na. Sana'y hindi na lang niya ako sinama kung iiwan din lang naman niya ako. Good day, sir. Table for 2? Tanong ng isang lalaking nakasuot ng white long sleeves at black vest. He's standing at the entrance of the restaurant. Reservation under Queen Gollifer, said ni Queen. Magsasalita pa sana ang lalaki nang bigla na lang may dumating na babae na may malaking ngiti. Good day, sir. Please follow me, said niya. Akala ko French siyang magsalita kasi nandito kami sa France, pero hindi.
Mas lalo akong nagtaka nang bigla siyang bumaling sa akin matapos ngumiti kay Queen. Magandang umaga. Bati ng lalaking sumalubong sa amin sa entrance ng restaurant. My mouth went wide open upon realizing that he's a Filipino. Hindi kasi talaga halata sa features niya na isa siyang Filipino. Half siguro siya. Magandang umaga rin. Bati ko pabalik matapos mamangha sa nalaman. Are you planning to just chit-chat here? Because I'm going. Suplado ang boses ni Queen na siyang nagpalingon sa akin. Akala ko ay magsasalita pa siya pero kaagad ding umalis. Ni hindi makatingin sa amin itong kausap ko. Ngumiti na lang ako because I don't know his name. Sinilip ko ang kanyang nameplate. JJ Cruz. I smiled at JJ who smiled at me too. Before I follow Queen who's now walking out again. Tss. Here is your table, sir. Saad ng babae na ilalahad ang isang mesang may katamtamang haba. May 4 na upuan yun na siyang pinagtaka ko. Sinong kikitain mo rito? I whispered to him. Nilingon lang niya ako ulit at supladong nagbawi ng tingin. Baliw na talaga siya. Naupo kami sa 2 4-seater table na nasa gilid ng glass wall. Ngayon ko lang napansin na Filipino ang ambience ng buong lugar. Mas nakumpirma ko iyon nang makita mga Filipino nga halos ang nandito. Hi ma'am, sir. Good evening. Bati sa amin ng waiter na may dalang 2 menu. Here's our menu. Thanks. Sabi ko sa kanya matapos niyang iabot sa akin ang menu. Sabay niya yung binigay sa amin ni Queen. Dahil Filipino foodie ng mga nasa menu ay hindi na ako nahirapan pang pumili. Matapos kong mag-order ay hinintay kong matapos si Queen na hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos. Kumunot ang noo ko nang bigla na lang naalala ang sinabi niya. He said that we'll meet someone here today. Sit beside me, lady. Nakaupo kasi ako sa kaharap ng upuan na kinauupuan niya. I'd rather choose to sit across him than to sit beside him. No, napakadelikado pa naman ang taong to. Pabago-bago ang takbo ng isip. Sinamaan niya ako ng tingin nang hindi ako kumilos para lumipat sa tabi niya. Mangangatwiran pa sana ako nang dumating na ang order namin. Hindi na ako nagkomento dahil mukhang sabay kaming magla-lunch ng mga kamit namin ngayon. Pwede naman siguro akong lumipat ng mesa. Sad ko habang tumutulong sa waiter sa pag-aayos ng mga orders namin. And why would you do that? You see, it's a business meeting, baka makaistorbo lang ako dito. Natigil ako sa pagtulong nang makitang mariin na siya ngayong nakatingin sa akin. All I said was, you'll sit beside me, not to sit somewhere else. Pero, no more buts, lady. Pagkatapos niyang sabihin yon ay tumayo na siya at may tiningnan sa likuran ko, kaya napatingin din ako doon. Wearing a simple beige dress and a luxurious signature bag on her arms, she gorgeously walked inside the restaurant, smiling cutely on everyone she came across with. She walks with confidence and grace. Based on her posture, she's one of those privileged women, one of the elites to be exact. She smiled wider when she saw our side. She waved her hand on us. Even though she's walking faster than earlier, she still walked with class. Hi, good evening, she greeted. Nabitin ang ngiti ko nang dumiretso siya kay Queen para bumati. Nahiya tuloy ako. Parang gusto ko na lang din lumubog sa kinatatayuan ko ngayon at lamunin ng lupa. Hiyang-hiya ako sa kanya. Kumpara sa suot niya ay di hamak na mas maganda iyon kaysa sa suot kong jeans at t-shirt. Nagulat siya nang makita akong nakatayo sa gilid niya. Sorry, I didn't notice you kanina. Nahihiyang saad niya sa akin. Ang ganda niya, grabe. Hi, I'm Phoebe and you are? Inilahad niya ang kamay niya na sa tingin ko ay sobrang lambot kapag nahawakan. Julia. Ngumiti ako at inabot ang kamay niyang nakalahad sa akin na kahit may kaba akong nararamdaman. Malambot nga ang kamay niya. Dahil sa hiya ko ay agad ko ding binawi ang kamay ko. Nice to meet you, Julia. You're his? Ngumiti siya at pasensyosang hinintay ang sagot ko. Hindi ako makasagot. Hindi ko naman alam kung ano ang tamang isasagot sa kanya. Nakakahiya. Nakagat ko ang pangibabang labi ko at tumingin kay Queen. Humihingi ng tulong sa kanya pero parang wala siyang pakialam. Wala talaga akong maaasahan sa lalaking to. Julia? Pagtawag niya sa atensyon ko. Napapitlag naman ako sa kaba at naging mailap ang mga mata dahil sa tingin niya. Katrabaho lang. Nahihiyang sagot ko. Tumango naman siya at ngumiti. Pagkatapos nun ay bumaling siya ulit kay Queen. By the way, I'm with Dad. He wants to see you if you don't mind. Dahil sa narinig ay mas nanaig ang kagustuhan kong umalis na lang at lumipat ng ibang mauupuan.
Meet the parents pala ito. Hindi man lang ako na-aware. Determined to avoid eating with them, I silently walk away, but was stopped when someone grabbed my arm. I look at him and then look at his hands. Where do you think you're going? Hindi ko maiwasang mapatingin kay Phoebe, na ngayon ay nagtataka na sa inaasta naming dalawa. Hindi ko alam kung anong mga bagay ang tungkol sa amin na tumatakbo sa isip niya. Pero sana ay huwag niya akong pag-iisipan ng masama. Doon na lang ako sa kabilang table. Sabi ko at tiningnan ng malapit na bakanting mesa. Mas pipiliin ko pang mag-isa akong kakain doon kaysa ang makasama sila sa iisang table. Sobrang awkward. And do you really think na papayag ako? Sagot ko at pilit na inalis ang pagkakahawak niya. Stubborn. Bulong niya na narinig ko naman. Sinasadya niya sigurong marinig ko yun. Are you sure you don't want to sit with us, Julia? Tanong ni Phoebe na nagpalingon sa akin. No, I'm fine here. It's okay. Humiti ako sa kanya to assure her that it's really okay with me. Hindi na ako umimik sa kanila at umupo na sa table malapit sa kanila. Ramdam ko ang matatalim na tingin sa likuran ko na paniguradong galing kay Queen. Pagkaupo ko sa kabilang mesa, tinawag ko yung isang waiter at nakiusap na kunin yung pagkain ko sa kabilang mesa. Nagpasalamat ako sa waiter na naglipat ng mga pagkain ko dito sa table ko. Buti na lang at ginawa niya yun kasi sobrang gutom na talaga ako. I'm enjoying my food when someone suddenly sit across me. Napatingala ko sa umupo roon at nakita ang lalaking nakaupo sa harapan ko. He's all smile and I guess he's also a Filipino, a half maybe. If you don't mind. Saad niya at napakamot sa batok niya. Mukhang nahihiya pa dahil sa pamumula ng tenga niya. No, I don't. Nakangiting sagot ko sa kanya. Nakita ko namang nakahinga siya ng maluwag dahil sa ginawa ko. Sobrang charming ng smile niya. He's cute. May parang dimple siya sa ibaba ng magkabila niyang mata. Lumalabas iyon kapag ngumingiti siya. After niyang mag-order ay kinausap niya na ako. Nailang pa ako nung una pero kalaunan na ay hindi na. He's so comfortable to talk with. Ang dami niyang mga kwento. Hindi nga yata siya nauubusan eh. Natigil lang ako sa kakatawa nang marinig kong may tumikhim sa kabilang table. Nakaharap sa amin ang likuran ni Queen, kaya hindi ko alam kung siya ba yun o guni-guni ko lang. Hindi ko malaman ang sagot dahil hindi ko alam ang reaksyon ng mukha niya ngayon. Ngayon ko lang din napansin na may isa na silang kasama sa table. Naka-black na suit and tie ang kasama nila at kamukha niya si Phoebe. Siguro siya yung sinasabi niyang daddy niya. Hindi ko man lang napansin na dumating na pala siya. Why? Napatingin ako kay John nang magsalita siya. Kumurap ako at naghanap ng idadahilan pero wala akong masabi. Wala naman. Nagbabakasyon ka ba dito? If you want, I can tour you around here. Gusto ko sanang gawin yun pero hindi naman ako pumunta rito para mamasyal. May trabaho akong gagawin. Tsaka na siguro ako mamamasyal kapag nagising na at okay na si Daddy. Sorry, may work kasi ako. I honestly answered him. Tumango lang siya and said that we can turn around next time. And I said yes, even if I really don't know if I can do that. Hindi na ata ako makakabalik pa rito. Matapos naming mag-usap ni John ay saktong tapos na akong kumain. Pagkalingon ko sa gawin nila Queen ay nag-uusap pa rin silang tatlo at nagtatawanan pa. Tahimik naman akong umalis at lumabas ng restaurant nang hindi nakukuha ang atensyon nila. Naiinip akong naghintay sa labas ng restaurant at nakasandal sa gilid ng sasakyan ni Queen. Ang gago nasa loob pa. Ni hindi man lang inabot ang susi sa akin para naman sa loob na lang ako ng sasakyan maghihintay. Hindi ko alam na may lamok din pala sa France, no? Akala ko sa Pilipinas lang maraming lamok. Umabot din pala dito. Wala ka bang sundo? Napatayo ako ng maayos nang makita si John sa harapan ko. May hawak siyang susi, tingin ko ay paalis na rin siya. I'm just waiting for... Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang bigla na lang tumunog ang sasakyan at supladong dumating si Queen. No need to wait. Get inside. Nakabukas na ang pintuan sa passenger side. Nakahawak siya sa pintuan at naghihintay. Napatanga ako sa inaakto niya. Tumingin ako kay John and I mouthed sorry to him. He just smiled at me. I think he understand the situation. I hope he didn't think the worst scenario. I'm not a patient person, Julia Golliver. Spell awkward. K-A-M-I. Sobrang awkward talaga ng atmosphere. Matapos ng eksena namin sa parking lot ay hindi na ako umimik man lang o tumingin sa kanya. Kung hindi ba naman siya baliw para sabihin yon sa harapan ni John kanina. Nakakahiya talaga. Sabihin na nating hindi naman talaga alam ni John ang apelyido ni Queen.
Nakakahiya pa rin. And to think that he's Queen Gullivere. Walang hindi nakakakilala sa kanya. Well, except for me. Basta. Nakakainis siya. Anong akala niya sa akin? Hindi naman talaga yon ang apelyido ko. Pero yun ang sinabi niya kanina. Baliw talaga. Siya na yung gumawa ng eksena kanina. Siya pa tong may lakas ng loob na magalit ngayon. Mahigpit ang kapit niya sa manibela ng sasakyan. At matilim na nakatingin sa daan na para bang may kaaway siya doon. Hindi ko na lang pinansin kasi tinopak na naman ang isang to. Tuloy-tuloy lang siyang lumabas ng sasakyan matapos niyang ipark sa garahe ang sasakyan. Binuksan din niya ang pintuan ng backseat at kinuha doon ang paper bag kung saan nakalagay ang damit na binili namin kanina at agad din siyang naglakad papunta ng mansyon. Dali-dali din akong lumabas ng sasakyan at sumunod lang sa kanya papasok ng mansyon. Baka hindi niya ako papasukin sa loob ng mansyon. Ayokong matulog sa labas, no? Ang lamig kaya dito. "Oh, Queen! Akala ko ba ay mamaya ka pa uuwi?" Nagtatakang tanong ni Manang Mira sa kanya. Oblivious of Queen's anger. Nakasuot siya ng pantulog at may nakalagay pang kung ano sa ulo niya. Hindi niya pinansin si Manang Mira, kaya sa akin natuon ang atensyon niya. Nang magtama ang paningin naming dalawa ay tumalim iyon. Alam ko na. Sa akin na naman niya isisisi ang pagiging moody at baliw ng amo niya. Ni hindi ko nga alam kung bakit nagkaganon yun. Yumuko na lang ako. "Magandang hapon po, Manang Mira." Mahinang bati ko sa kanya. Umismid lang siya sa akin at agad din akong tinalikuran. Napatingin naman ako sa mga katulong na ngayon ay busy na sa kani-kanyang gawain. Umalis na lang ako doon at pumunta na sa kwarto ko. Napako ako sa kinatatayuan ko nang makita ko siyang nakaupo sa dulo ng kama ko at nilalaro ang susi ng sasakyan sa kamay niya. Umiigting pa rin ang panga niya at pilit na pinapakalma ang sarili. Bago pa man ako magsalita ay tumingin na siya sa gawi ko na mas lalong nagpatigil sa akin. Napalunok ako sa klase ng pagtingin niya para akong may ginawang kasalanan. Ano bang problema niya sa akin? Napahakbang ako ng isang beses sa likuran ko nang bigla na lang siyang tumayo at pumihit paharap sa akin. Mabibigat ang mga hakbang niya papunta sa akin. Tanging ang yabag lang niya at ang malakas na kabog ng dibdib ko ang tangi kong naririnig. Hindi ko alam kung paanong gano'n na lang niya ako kabilis na nalapitan. Mabilis na pumulupot sa bewang ko ang isang braso niya, habang ang isang kamay naman niya ay humawak sa mukha ko. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla na lang niyang sinunggaban ng inosente kong mga labi. Tumigil ang aking paghinga nang walang sere-seremonya niyang hinalikan ang labi ko. Madiin at malalim, may halong galit at pag-ingat. Pero ramdam ko ang pagpaparusa dahil sa galaw ng mga labi niya. Sobrang lambot ng labi niya at lasang mint iyon. Hindi ko nagawang maigalaw ang labi ko. Ang mga labi niya ang tanging gumagalaw. Tinubuan ako ng hiya nang habulin ko ang labi niya nang ilayo niya yon. Tss! Nagkatinginan kaming dalawa. Ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko at ang pag-init ng mga ito. Inilapit niya ulit ang mukha niya sa akin at muli akong hinalikan. Mas malalim sa nauna niyang halik. Pakiramdam ko ay napupudpod ang labi ko sa klase ng paghahalik niya sa akin. Nawawala na din ako ng hangin. Tumigil sa paggalaw ang labi niya. Pinasadahan niya ng mainit niyang dila ang pangibaba kong labi at marahan niyong kinagat. Pagkatapos ay hinalikan niya ulit ako. Napalunok ako pagkatapos niya akong halikan. Nag-iwan pa talaga siya ng mga maliliit na halik sa pisngi ko papunta sa tenga. "That's for making me mad, lady," he sensually whispered to my ears. His breath fanned my ears. Hindi ako makasagot sa kanya. Dapat ay nag-aamok na ako ngayon dahil sa ginawa niya, pero wala akong lakas. Nawalan ako ng lakas dahil sa ginawa niya. Pakiramdam ko nga ay nawala ng lakas ang mga tuhod ko dahil sa klase ng halik niya. Tss! "Do it again and I'll punish you real hard next time. Got it? Hindi ako makasagot sa kanya at nakatulala lang habang nakatingin sa mukha niya. Napangisi siya bago tuluyang umalis sa kwarto habang nilalaro sa kamay ang dalang susi. Nakahinga ako ng maluwag pagkatapos niyang mawala sa harapan ko. Naistatwa lang ako sandali at dahan-dahang naupo sa sahig. Nakatulala. Kainis. Bakit ganito ang epekto niya? Ramdam ko pa rin hanggang ngayon ang labi niya sa mga labi ko. Ilang minuto na rin ang nakalipas. Gusto kong mawala sa isip ko ang eksena na yun, pero pilit bumabalik sa isipan ko. Napagdesisyonan kong lumabas na lang sa veranda ng kwarto para makalanghap man lang ng hangin sa entrance. I leaned my body at the railings and breathed deeply. Fresh air filled my nose and I feel better. Sobrang ganda ng view mula rito sa kinatatayuan ko.
Tanaw ko ang maze na gawa sa bulaklak ng roses. Iba't ibang kulay ng mga bulaklak ang nakikita ko at gusto kong magpa-picture. There's a lot of wonders out here. Wanna try? Napalingon ako sa gilid ko at nakita ko ang lalaking pumapak sa labi ko kanina. Nakasandal siya sa railings ng veranda niya at nakatingin sa akin. Naramdaman ko kaagad ang pumumula ng pisngi ko nang maalala ko ang eksena kanina. Mas nadagdagan ang kahihiyan ko nang makitang hindi man lang nagsuot ng damit ang baliw na lalaking to. Kainis ka! Nadiin kong saad sa kanya na sinuklian lang niya ng ngisi. This kainis? Saad niya sabay turo sa sarili niya. This kainis you're talking about is a good kisser, aren't I? Gumising ka nga, baka nananaginip ka pa. If I was dreaming, then I won't wake up. Mahining saad niya. Umalis siya sa pagkakasandal at naglakad papunta sa gawi ko. Till I make you scream in my dreams, lady. Sensual niyang sabi na nagpapula sa buong mukha ko. Imbes na mabastos ay pakiramdam ko ay uminit ang mukha ko dahil sa sinabi niya. Kainis! Kainis siya! Nakakaloko siyang ngumisi sa akin kaya sinamaan ko muna siya ng tingin bago umalis sa harapan niya. Ako na ang aalis, nakakahiya naman sa kanya. Nakatulugan ko na lang ang inis ko sa kanya at nagising dahil sa ingay sa labas. Halos tumalon ako sa kama nang makitang may mga tao rito sa loob ng kwarto ko. Akala ko ay sa labas nang gagaling yun, dito pala sa loob. May mga ring light sa harapan ng isang malaking salamin. May nakalagay na iba't ibang makeup sa mesa. May mga gamit pa roong hindi ko naman alam kung ano ang mga yun. Dumako ang tingin ko sa gilid nang makitang may itim na manikin doon. Umawang ang labi ko nang makita ang isang gown. Nakagaya nung gown na naipakita sa akin ni Aliana kanina. Same design, but it's more elegant and it looked very daring. Don't tell me. Good that you're awake now, ma'am. Napalingon ako sa isang lalaki na medyo may pitik ang kilos. I'm Dindo, your stylist for tonight. Halatang hindi siya masyadong nag-i-English dahil may French accent pa iyon. What's happening here? Lutang ako sa mga nangyayari sa paligid ko. Ano bang trip nilang lahat? Mr. Golliver asked us to be here, ma'am. Magalang na saad niya na tila wala lang sa kanya na nasa higaan pa ako. And God knows kung anong itsura ko ngayon. Agad akong tumakbo ng banyo nang makita silang lahat na nakatingin sa akin. Mabilis lang akong naligo. Nakasuot lang ako ng bathrobe pagkalabas ko ng banyo. Agad din nila akong pinaupo sa harapan ng vanity table at inasikaso. Nakapikit lang ako the whole time na inaayusan nila ako. Kung ibubuka ko man ang mata ko ay sandali lang at hindi ko naman masyadong nakikita ang kabuuan ng mukha ko.